Si Kenji ay isang pangit mahinang tanga na walang nangyari sa kanyang miserableng buhay. Gayunpaman nagbago ang lahat nang napagtanto niyang maaari siyang maging isang overpowered Sherlock Holmes sa tuwing nagiging freaky siya sa kanyang crush. Isang araw isang submachine gun ang biglang nagsimulang humabol sa kanya papunta sa paaralan at kahit gaano pa niya pabilisin ang kanyang bisikleta patuloy pa rin itong nakahabol. Habang siya ay nagpupumilit na makatakas mula sa pag-atake isang random na magandang babae ang pumasok kay Angelina Jolie mula sa tuktok ng isang mataas na gusali na ikinagulat niya. Inilabas niya ang kanyang mga baril at sinabihan siyang ibaba ang kanyang walang laman na bungo bago paputukan ang submachine gun. Pagkatapos nagpatuloy siya sa pagdaos-daos ng kanyang parachute patungo sa kanyang ngunit sinigawan siya nito na may bomba sa kanyang bisikleta at masasaktan din siya kung susubukan niyang iligtas siya. Gayunpaman ang kakaibang babae ay hindi nakinig at agad na humila ng isang hakbang mula mismo sa Mission Impossible na iniligtas ang kanyang asno bago pumutok ang bomba. Samantala 2 oras lamang bago ang insidente nagising si Kenji na parang lasing sa kanyang magulong kwarto tulad ng kanyang mukha. Ang tanging nasa isip niya ay kung paano mamuhay ng normal at lisanin ang bastos na lungsod na ito. Samantala dumating ang isang batang babae na may alaala ng isang gold piece noong umagang iyon at nagtataka siya kung bakit siya naruroon. Sinabi niya sa kanya na naisip niya na maging isang wifey material para sa kanya ngayong umaga na matagal na niyang hindi nakakapunta dahil wala siya at pagkatapos ay binuksan niya ang pagkain na dinala niya para sa kanya. Kumakain si bro na parang gutom na matako at pagkatapos kumain iniharap niya ang kanyang cherry sa harap niya para masipsip niya ang lahat ng katas. Pinasalamatan niya ito sa pagdadala sa kanya ng almusal ngunit mabilis niyang pinahahalagahan siya bilang ganti sa pagkain niya at pasasalamat sa kanya para dito. Gayunpaman agad na napagtanto ni Kenji ang isa pang bagay na dapat niyang ipagpasalamat kapag nakakita siya ng aerial view ng kanyang mga biluga na melon ngunit mabilis siyang tumayo para maiwasan ang tukso. Pagkalipas ng ilang sandali lumitaw siya na may bulletproof na uniforme dahil ito ang unang araw ng paaralan sa kanyang 2 taon at habang isinusuot niya ito iniharap niya ang kanyang baril ngunit nag-aatubili itong dalhin ito dahil hindi niya ito kakailanganin. Gayunpaman sinabi niya sa kanya na bahagi ng mga alituntunin ng paaralan ang sapat na pag-armas nila sa kanilang sarili. Sinabi rin niya sa kanya na maaaring salakayin siya ng buti murderer na ikinagulat ni Kenji na tumutol na nahuli ang dude. Samantala sinabi sa kanya ni Shiroyuki na sa halip ay atakehin siya ng copycat. Pagkatapos ay sinabi niya na ang kanyang fortune telling para sa umagang ito ay hinuhulaan na siya ay magkakaroon ng problema sa isang babae sa lalong madaling panahon ngunit si Kenji ay hindi ito masyadong iniisip dahil siya ay sanay na magkaroon ng problema sa mga babae para sa pagkakaroon ng isang kapansin-pansing pagkakahawig kay Baba Yaga. Binuksan niya ang kanyang laptop para tingnan ang kanyang mail ngunit nadala ito habang nagsisimula siyang mag-browse ng incognito. Nang mapansin niyang late na siya mabilis siyang sumakay sa kanyang bisikleta. Biglang huminto ang submachine sa likuran niya at inabisuhan siya na may itinanim na bomba sa kanyang bisikleta na sasabog kapag bumaba siya o babawasan ang kanyang bilis. Natakot siya at naalala ang sinabi ni Shiroyuki sa kanya kanina. Nagtataka siya kung sino ang umaatake sa kanya kung naiisip na niyang iwan ang buong buti ngayon. Habang sinusubukan niyang tumakas napansin niya ang isang kakaibang babae na nagngangalang Arya sa tuktok ng isang gusali na agad na tumalon pababa upang iligtas siya. Matapos bumagsak mula sa kanyang bisikleta kasama si Arya nagising si Kenji sa medyo kompromiso na posisyon na may perpektong tanawin ng pagkanan ng kanyang tagapagligtas at ang kanyang dugo ay umabot sa kumukulo dahil hindi niya mapigilan ang kanyang baril na tumaas. Hindi nagtagal ay napansin niya at pinalo ng ilang beses ang makulit nitong ulo dahil sa pagiging perv. Samantala mas maraming submachine gun ang lumilitaw at nagsimulang magpakawala ng sunod-sunod na pag-atake. Mabilis na kumilos si Arya ngunit habang nakikipaglaban siya sa mga machine gun si Kenji na may 2 malambot na melon sa kanyang mukha ay nakipaglaban sa pagpigil sa kanyang magnum sa halip. Nag-commercial break ang mga submachine gun at nang mapagtanto ito binuhat ni Kenji si Arya sa lupa at dinala siya sa ligtas na lugar sinabihan siyang manood ng isang master sa trabaho. Naglalakad siya pabalik sa threat zone at habang pinaputukan siya ng submachine gun hinailan niya ang isang James Bond na gumagalaw mula mismo sa kanyang jacket at sinira ang mga ito sa isang hit na ikinagulat ni Arya. Gayunpaman sinimulan niya ang asong babae tungkol sa pagkakaroon niya ng isang sulyap sa kanyang balak at sinabing hindi niya ito mapapatawad.
Ibinigay niya sa kanya ang kanyang sinturon upang magamit niya ito upang hawakan ang kanyang zipper na pagod na at pagkatapos ay tumugon na siya ay isang mag-aaral sa ikalawang taon at walang paraan na huhuberin niya ang isang maliit na batang babae na tulad niya ng hindi pa nabuong mga melon. Lalo siyang naiinis at sinabi niyang hindi siya maliit na babae. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang baril at sinubukang magdagdag ng 2 bala sa kanyang walang laman na ulo ngunit mahusay niyang iniiwasan ito. Hindi nagtagal ay umalis na siya at habang naglalakad siya papunta sa klase naiisip niya ang kanyang tinatawag na hysteria savant syndrome na ipinasa sa kanya ayon sa henetiko. Sa tuwing siya ay nasa hysteria mode naaapektuhan nito ang kanyang iniisip, sinasabi at ginagawa habang palagi niyang hinahanapan ang kanyang sarili na gustong protektahan ang babaeng nasa harapan niya kahit ano pa man ang mangyari at kung minsan ay nagsisimula siyang magsabi ng mga malikot na bagay na ang mga may kulturang talunan lang ang makakabawi. Pagpasok sa klase nakakagulat niyang natuklasan na si Arya ay bagong lipat sa kanyang paaralan at binigyan siya ng upuan sa tabi niya. Agad niyang binigay sa kanya ang kanyang sinturon at sinubukang ipahiya siya sa pamamagitan ng pagmumungkahi na may nangyari sa pagitan nila para madala niya ang sinturon nito. Nagulat ang lahat dahil alam nila na si Kinji ay isang walang kwentang moro na straight pero hindi rin sa mga babae. Samantala biglang nagalit si Arya at halos pumutok ang ulo sa pag-aakalang may bagay siya sa mga baboy. Kasunod nito habang nag-iisa si Kinji nagtataka kung bakit siya pinuntirya ng Butte Assassin copycat, lumitaw si Arya at sinabihan siyang maging alipin niya na ikinagulat niya nang maalala niya ang kapalaran na sinasabi ni Shirayuki noong araw na iyon. Nagsimula siyang umorder sa kanya tulad ng binili niya sa eBay na iniiwan si Kinji na nagtataka kung ano ang nangyayari. Gayunpaman binibigyan niya siya ng pagkain tulad ng hiniling niya at habang kumakain sila nagtataka si Kinji kung bakit siya kumakain na parang tulala. Tinanong niya siya kung ano ang ibig niyang sabihin sa alipin na parehong pinag-uusapan niya kanina at sinabihan siya nito na lumipat sa assault at sumali sa kanyang party para magawa nilang magkasama ang mga misyon ng Butte. Ngunit sinabi niya sa kanya na lumipat siya mula sa assault dahil kinasusuklaman niya at pinaplano pa niyang umalis ng buo kay Butte. Putol ni Arya habang nagsasalita, naglilaste ng 3 salitang kinasusuklaman niya, hindi niya kaya pagod at nakakapagod dahil nililimitahan ng mga ito ang mga posibilidad ng isang tao at hindi niya dapat banggitin ang mga ito sa kanyang presensya. Sinusubukan niyang magsalita ngunit hindi niya hinayaang ilabas niya ang basura sa kanyang ulo na ikinadismaya at ipinapalagay sa kanya na ang babaeng ito ay magiging masakit sa kanyang puwet. Samantala sinabi niya sa kanya na nauubusan na siya ng oras at siya na ang hinahanap niya na ikinagulat niya saglit. Iginiit niya na kailangan niyang sumali sa kanyang partido at ang kaso ay sarado na ngunit tinanong niya siya kung paano kung hindi at sumagot siya na mananatili siya sa kanyang silid kasama niya na ginagawa siyang baliw. Pinalayas niya siya sa kanyang silid at sa kalaunan ay nagtataka ang simp kung bakit niya siya pinalabas ng kanyang sariling silid. Umuwi siya pagkatapos ng ilang oras para lang matuklasan na komportibleng naliligo ang inang ito sa kanyang dorm na parang siya ang nagbabayad ng renta. Nakarinig siya ng katok sa kanyang pinto at inaalis ng check kung sino ang nandoon na tuklasan niyang si Shirayuki iyon. Agad niyang sinisikap na magpanggap na wala siya sa bahay ngunit isang stomp mula sa kanyang mga paa ay nagbibigay sa kanya ng malayo. Nag-aatubili niyang binuksan ang pinto at sinabi sa kanya ni Shirayuki na dinalhan siya ng hapunan. Kinuha niya ito mula sa kanya at mabilis na sinubukang paalisin siya ngunit si Shirayuki ay isang tulala na mahilig makipag-usap kapag hindi ito kailangan. Gumagawa ng tunog si Arya mula sa loob at nang marinig ito nagalit si Shirayuki habang nagtatanong kung may tinatago ba ito sa kanya. Itinanggi ito ni Kinji at sa kabutihang palad para sa kanya tahimik itong umalis. Gayunpaman may isa pang problema na dapat harapin sa loob. Hinulaan niya na aalisin siya ni Arya kapag nalaman niyang bumalik siya habang naliligo siya kaya kailangan niyang itago ang kanyang mga sandata sa lalong madaling panahon upang maiwasan ang paghawak nito ng mga kamay sa kanila. Ngunit habang sinisiraan niya ang kanyang uniforme lumabas siya mula sa banyo kasama ang kanyang hindi sinasadyang plano at nang makita siya tinalo niya ang kanyang mga nundes mula sa kanya. Nang maglaon ng gabing iyon habang natutulog siya tinanong ni Kinji ang Diyos kung bakit ito nangyayari sa kanya ngunit nananatili itong nakabaluktot na huminto sa pagiging Butte anuman ang mangyari. Kinaumagahan sinuntok ni Arya si Kinji dahil nagugutom siya at gusto niyang kumuha siya ng pagkain. Hindi nagtagal ay naghanda na sila para pumasok sa paaralan ngunit sa kanilang pag-alis sinabihan ni Kinji si Arya na magpatuloy muna nang wala siya para hindi sila maintindihan ng iba na magkasama silang lumabas sa dorm ng mga lalaki. Sinusubukan niyang umalis nang wala siya ngunit hinawakan siya nito.
Sa paaralan ipinaliwanag ng punong guro kung tungkol saan ang kanilang mga klase batay sa kanilang iba't ibang mga grupo at sa paglaon ng inaasahan ni Kinji na magkakaroon siya ng ilang libreng oras na mag-isa dahil si Arya na kabilang sa grupo ng pag-atake ay magsasanay muli siyang lumitaw nakakadismaya. Tinanong niya siya kung dapat siyang lumiban sa mga klase at sinabi niya sa kanya na mayroon na siyang sapat na mga kredito upang makapagtapos pa rin. Samantala si Kinji ay binigyan ng komisyon na gawin at nang tanungin siya ni Arya tungkol dito tumanggi siyang sabihin sa kanya dahil gusto niyang malayo siya sa kanya sa lahat ng posibleng paraan. Gayunpaman kinuha niya ang kanyang baril at nagbanta na magtatanim ng ilang bala sa katawan nito. Ibinunyag niya na naghahanap siya ng pusa at nagpatuloy sa paglalakad at nang hindi siya tumigil sa pagsunod sa kanya sinabi niya sa kanyang noo na nagpapaalala sa kanya ang KSI na asar sa kanya at nagsimula silang maghanap ng pusa ng magkasama. Pagkaraan ng ilang sandali ng paghahanap ay hindi nagtagumpay ang sakit sa puwet ay nagugutom at inutusan si Kinji na kunin siya ng makakain kaya ginawa niya ang hinihiling nito bago siya nagbanta na hindi siya mahalin muli. Habang kumakain sila sa isang kalapit na parke napansin ni Kinji ang iba't ibang mag-asawa na kumikilos kung saan sila nakaupo sa lugar ni Thais na marahil ay hindi sila dapat magkalapit sa isa't isa. Nang makita niya sila napahiya siya at sinubukan niyang gamitin ito para kumbansihin siyang bumalik na sinasabing maaaring mali ang ideya ng kanyang crush ngunit agad niyang sinagot na hindi siya nagbibigay ng dalawang shits tungkol sa romansa. Gayunpaman nakikita kung gaano siya napahiya dahil dito napagtanto niyang natagpuan niya ang isa sa kanyang mga kahinaan. Hindi nagtagal ay nahanap nila ang pasang hinahanap nila sa isang kanal kaya lumusong si Kinji sa tubig at sinubukan itong iligtas ngunit nagtataka ang pusa kung sino ang pangit na tinapay na ito dahil ayaw nitong payagan siyang dalhin ito. Sa paaralan nakilala ni Kinji si Riko na sinabihan niyang imbestigahan si Eria at alamin ang impormasyon tungkol sa kanya. Habang nag-uusap sila isiniwalat ni Riko na mula nang si Eria ay biyut sa Europa hawak niya ang dalawang pangalan gumagamit ng dalawang baril at nakikipaglaban gamit ang dalawang talon kaya tinawag siyang Eria the Quadra. Sa pag-uwi sinimulan ng Dude na sabihin kay Eria ang lahat ng nalaman niya tungkol sa kanya. Sinabi niya sa kanya na nalaman niyang bahagi siya ng ahensya ng London biyud siya ay S-rank na mas mataas kaysa sa A-rank na inaakala niyang siya. Inihayag din niya na totoo na hindi niya hinayaang makatakas ang isang tao 79 na magkakasunod. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na bumalik sa pag-atake at ipakita sa kanya ang kapangyarihan na nagpapahintulot sa kanya na takasan siya muli. Gayunpaman sinabi ni Kinji na swerte lang siya noong araw na iyon dahil isa lamang siyang walang kwentang E-rank ngunit tumanggi si Eria na paniwalaan ito at sinabing ito ay dahil hindi niya nakuha ang final sa ikatlong termino lalo pang inihayag na siya ay nirerango. Laking gulat niya na alam niya ang lahat ng ito at pagkatapos ng maraming pang-aapi pumayag siyang bumalik sa pag-atake ngunit para lamang sa isang misyon kung saan sumang-ayon si Eria na nagsasabing susubukan niya ang limitasyon ng kanyang kapangyarihan sa isang misyon na iyon. Kinabukasan sa paaralan natuklasan ni Riko ang kanyang bagong pagnanais na sumali sa pag-atake at habang tinutokso siya nito tungkol dito sinabi niya sa kanya na ito ay para lamang sa isang misyon. Samantala alam ni Riko na madalas siyang pumupunta sa arcade kumuha siya ng tiket mula mismo sa pagitan ng kanyang mga melon at ibinigay ito sa kanya na pumalit sa kanya dahil hindi siya magagamit para gamitin ang tiket. Kasunod nito napagtanto ng kanyang mga kaklase sa assault group na siya ay bumalik at nasa sabik dahil siya ay nagbibigay aliw sa kanila gaya ng dati. Gayunpaman tumugon si Kinji na hindi siya isang payaso sa ilang circo o anumang bagay at nagsisisi siyang bumalik. Hindi nagtagal ay napansin ng mga hanggal si Eria at agad na napahagulgol sa takot. Habang nakikipag-usap si Eria kay Kinji sinabi niya sa kanya na tila sikat na sikat siya sa mga lalaki at hindi sa mga babae pagkatapos ay nagreklamo siya na walang gustong makipag-close sa kanya dahil mas sanay siya kaysa sa kanilang lahat. Gayunpaman hindi kinukuha ni Kinji ang lahat ng kanyang nakakainip na kwento at sinabihan siyang umuwi dahil pupunta siya sa arcade. Sinusubukan niyang maglakad ng mabilis hanggat maaari ngunit patuloy siyang sinusundan ni Eria hanggang sa tuluyan na silang makarating sa game center. Nakita ni Eria ang claw machine at nagsimulang maglaway dito kaya nag-alok si Kinji na turuan siya kung paano laruin ito. Naglabas siya ng isang stack ng mga barya at agad na nagsimulang maglaro ngunit pagkatapos ng ilang mga pagtatangka na mabaygo at mawala ang lahat ng kanyang pera siya ay naging bigo. Pagkatapos ay inilagay ni Kinji ang nag-iisang barya na mayroon siya at sa kabutihang palad ay nanalo ng dalawang plushes na nakakapanabag sa kanya. Kasunod nito habang pauwi sila nagtatalon siya sa tuwa at nagulat si Kinji na kaya niya talagang ngumiti ng ganoon hindi tulad ng pejora na binibigay niya.
Inaalok niya sa kanya ang isa sa mga laruan bilang gantimpala sa pagtulong sa kanya na manalo at malugod niyang tinanggap ito. Sa pag-uwi sa gabing iyon habang hinahangaan niya ang plushie na ibinigay sa kanya ni Eria, ikinumpara niya ang kanyang relo sa kanyang orasan at natuklasan niyang hindi ito tama kaya ni-reset niya ito. Kinabukasan mabilis siyang tumungo sa paaralan para hindi siya makaligtaan ng bus, ngunit laking gulat niya nang makita niyang paalis na ang bus pagdating niya doon. Nagsimula siyang maglakad papunta sa paaralan dahil nawalan siya ng bike sa huling insidente. Samantala sa bus biglang tumunog ang telepono ng isang batang babae at nang tingnan ito bigla niyang narinig ang isang boses na nag-aanunsyo na may nakatanim na bomba sa bus. Agad na nakatanggap si Kinji ng tawag mula kay Eria na ipinaalam sa kanya ang tungkol sa insidente. Ang hindi kilalang boses ay nagsasabi sa mga estudyante sa bus na ang bomba ay sasabog kung ang bilis ng bus ay bumaba. Samantala nagsimula silang maghanap sa paligid ng bus para sa bomba, ngunit habang nasa loob nito isang kotse na kontrolado ng sasakyan ang lumitaw sa tabi ng bus at nagsimulang magpakawala ng sunod-sunod na pag-atake. Kasabay nito nagmamadaling sumakay sina Eria at Kinji sa isang kotse at binilisan ang takbo patungo sa kinaroroonan ng bus. Sa kanilang paglalakbay sinabi ni Eria kay Kinji na ang salarin sa likod nito ay ang Butte Assassin na ikinagulat niya habang tumugon siya na akala niya ay nahuli siya. Sinabi sa kanya ni Eria na hindi pala ito ang tunay na salarin na kanilang nakunan. Pagkatapos ay sinabi niya na ang misyon ay iligtas ang lahat sa mamamatay tao ay hindi nagpapatuloy sa kanyang paraan. Hinula ni Kinji na susubukan ng assassin na higpitin ang mga aksyon ng Butte sa pamamagitan ng pagpipiluto sa bus papunta sa Odaiba kung saan mas maraming sibilyan. Samantala tinanong siya ni Eria kung ito ba ang unang misyon na napag-usapan niya at pagkatapos ay sinabi niyang inaasahan niyang masaksihan ang kanyang tunay na kakayahan, ngunit sinabi niya sa kanya na huwag siyang umasa dahil isa lang siyang walang kwentang E-rank buffoon sa boss. Plano ng ilang dudes na habang papasok ang bus sa paparating na tunnel mabilis nilang babarilan ang submachine gun bago mag-adjust ang surveillance camera nito sa bagong exposure. Gayunpaman habang sinusubukan nilang isagawa ang kanilang plano, ang baril ay nagpakawala ng isang napakalaking apoy na iniwan ng driver sa proseso at napagtanto ang mga dudes na ito ay gumagamit ng mga sensor ng init. Di nagtagal ay naabutan sila ni Kinji at Eria at binaril ni Eria ang mga gulong ng sumasalakay na kotse at agad itong bumagsak. Ngayong wala na sa daan ang sasakyan, kailangan nilang iligtas ang mga nasa bus kaya iniwan ni Eria at Kinji ang kanilang sasakyan para bumangga at tumalon sa bus. Sa loob ng bus hinanap ni Eria ang bomba at nakita niya ito sa ilalim ng bus, ngunit hindi ito maabot ng kanyang kamay para pigilan ito dahil isa siyang midget. Samantala nakilala ni Kinji ang dude na humahawak sa manibela sa halip na ang patay na driver na nagmumungkahi na kailangan nilang hanapin ang signal transmitting device na ginagamit ng Butte Assassin para subaybayan sila. Agad na hinanap ito ni Kinji at nakita niya ito sa bubong. Agad niya itong inalis, ngunit tinawag siya ni Eria na tulala dahil siya ay tumatawag para sa kanyang tulong. Habang nag-uusap sila napansin ng isa pang submachine gun si Kinji sa bubong at agad siyang pinaputukan, ngunit mabilis na tumalon si Eria upang iligtas ang kanyang handgal na asno habang mahusay ding ibinagsak ang kotse sa isang putok. Gayunpaman siya ay nataman sa proseso, ngunit bigla niyang nakita ang isang chopper na papalapit at napansin ang isang sniper na nagngangalang Ricky na tina-target ang bomba at tinamaan ito mula sa ilalim ng bus sa isang shot kaya nailigtas ang bus. Nang maglaon sa paaralan nakilala ni Kinji si Ricky at sinabi sa kanya na nagulat siya at si Eria ay magkakilala. Sumagot si Ricky na si Eria ay talagang kliyente niya. Lumapit siya sa kanya at sinabing baka kailanganin niya ang tulong niya sa misyon dahil hindi siya umasa sa bozo na tinatawag niyang partner. Pagkatapos binisita ni Kinji si Eria sa ospital at ipinakita sa kanya ang ulat ng insidente pagkatapos ng investigasyon. Sinabi niya sa kanya na walang nakitang bakas tungkol sa salarin. Pagkatapos makipag-usap ni Kinji, ibinasura ni Eria ang ulat na ikinagulat ni Kinji na agad na tumawag sa kanya ng bluff, ngunit sinabihan niya itong magbigti. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na marami siyang inaasahan sa kanya, ngunit nabigo siya sa kung gaano siya kaina at walang kapangyarihan. Sinabi sa kanya ni Kinji na hindi siya dapat umasa sa kanya dahil plano niyang iwan si Butte. Sumagot siya na pupunta ang kanyang oras at kailangan niya siya, ngunit hindi niya maintindihan kung ano ang ibig niyang sabihin doon. She becomes sad and eventually concludes na baka hindi siya ang hinahanap niya. Makalipas ang ilang araw nagising si Kinji mula sa isang kakilakilabot na panaginip tungkol sa kung kailan sinubukan ng kanyang kapatid na iligtas ang isang lumulubog na barko, ngunit sinisi siya dito. Habang naglalakad siya sa lungsod iniisip niya ang nangyari noong araw na iyon.
Nasangkot ang kanyang kapatid sa isang insidente ng cruise ship at kahit na nagawa niyang iligtas ang mga bisita at tripulante sa barko at namatay sa proseso, pinagsabihan siya ng lipunan dahil hinayaan niyang mangyari ang insidente sa unang lugar. Nalaman ni Kinji pagkatapos ng insidenteng iyon na laging natatalo ang Butte anuman ang mangyari kaya naman gusto niyang umalis. Habang sinusubukan niyang tumawid sa kalsada bigla niyang napansin si Area na nakakyut na bihis kaya't iniisip niya kung may kadate ba ito o kung ano dahil normal itong magbibihis na parang nawala at natagpuan. Agad niyang sinimulan siyang sundan at habang nandoon nagtataka siya kung bakit niya ginagawa ito dahil hindi naman siya nagseselos o kung ano-ano. Gayunpaman sa lalong madaling panahon ay napansin niya ito at tinawagan siya na nagsasabi sa kanya na gagawin niya ang listahan ng mga pinakamasamang especially iyan na maaasahan ng sinuman. Napagtanto niya na sila ay nasa departamento ng pulisya at nagtataka kung bakit siya pumunta dito ngunit sinabi niya sa kanya na dahil biktima din siya ng Butte assassin naisip niyang dapat niyang ipaalam ito sa kanya. Tumungo sila sa gusali at sa lalong madaling panahon nakilala ang ina ni Aries si Kai na na-frame ng Butte assassin at itinapon sa kulungan. Matapos ipakilala si Kinji at sabihin sa kanyang ina na siya ay biktima rin ng Butte assassin sinabi ni Area na ang mamamatay tao ay muling gumagalaw kamakailan. Sinabi niya kay Kai na gagawin niya ang lahat para mahuli siya para mabawasan nila ang kanyang pagkakakulong mula 864 na taon hanggang 742 taon. Gayunpaman tinanong siya ng kanyang ina kung nakahanap na ba siya ng makakasama dahil hindi niya magagawa ang misyon nang wala ito ngunit sumagot siya na hindi niya kailangan kahit na itinuring siya ng kanilang pamilya na may depekto sa kabuuan. Ang kanyang ina ay nagsasabi sa kanya na ang kanyang likas na kapangyarihan ay mailalabas lamang kapag siya ay may kapareha at idinagdag na ang mga henerasyon bago siya lahat ay may mga kasosyo upang maging matagumpay. Malapit nang matapos ang oras ng pagbisita at habang dinadala ng mga gwardya si Cain sinabi sa kanya ni Area na sisiguraduhin niyang arestuhin ang lahat ng nagkwadro sa kanya sa isang krimen ngunit sinabi sa kanya ng kanyang ina na huwag sumunod sa EU at dapat tumuon muna sa paghahanap ng makakasama. Nakakagulat na Kinji na nagtataka kung ano ang EU. Sa paglabas si Area ay nagsimulang umiyak habang si Kinji ay walang magawang nanunood at kinabukasan si Area ay hindi pumasok sa paaralan kaya sinaliksik ni Kinji ang pangyayaring pinaghandaan ni Kain. Napagtanto niya na ang ibig sabihin ni Area ay kapareha ng minsang sinabihan siya nito na maging alipin niya at iniisip kung paano siya nabigo nang mahina siya sa kanilang unang misyon. Habang narito dumating ang isang dude upang sabihin sa kanya ang isang chismis tungkol sa biglaang desisyon ni Area na bumalik sa London at habang pauwi siya mamaya sa hapon ikinatuwiran niya na ito ang pinakamainam para sa kanya dahil wala siyang magagawa para tulungan siya. Nakatanggap siya ng mensahe mula kay Rico at agad na tumungo para salubungin siya. Nang makarating sa kanya sinimulan niyang idiin ang kanyang mga melon sa kanyang katawan habang sinasabi sa kanya kung paanong ang insidente na nangyari sa kanyang kapatid ay hindi isang aksidente tulad ng sinasabing nangyari. Gayunpaman ang kanyang dugo ay tumama sa kumukulo dahil sa labis na pananibik at siya ay pumasok sa hysteria mode kaagad ang kanyang walang laman na utak ay bumukas at agad niyang napagtanto na si Area ay nasa panganib. Kaya agad siyang tumungo sa airport at mabilis na dumaan sa mga checkpoint gamit ang kanyang Butte ID bago mawala ang kanyang hysteria mode. Pagsakay sa eroplano bago ito lumipad sinabihan niya ang waitress na utusan ang sasakyang panghimpapawid na huminto ngunit hindi nagtagal ay bumalik ito upang sabihin sa kanya na huli na para ihinto ang sasakyang panghimpapawid. Dahilan ni Kenji na kailangan niyang baguhin kaagad ang kanyang mga plano at pumasok sa pribadong silid ni Area kahit na pinipigilan siya ng waitress. Pagkalipas ng ilang sandali sinabi niya sa kanya na napagtanto niya na ang unang misyon na ipinangako niyang gagawin sa kanya ay hindi nalutas kaya gusto niyang ipagpatuloy ito kasama niya ngunit sinabihan siya nito na isara ang kanyang mabahong bibig na nagsasabing natanto na niya iyon. Mukha siyang patay gutom na rhino at napagdesisyonan na siyang pakawalan sariling walang kasama. Gayunpaman biglang kumulog at siya ay napahagulgol sa takot. Sumunod ang ilan pang mga strike na ikinatakot niya na napagtanto ni Kenji na mayroong isang maliit na tao sa likod ng lahat ng mga bakanting iyon. Samantala isang hindi kilalang boses na kilala nila ang biglang nag-anunsyo na ang flight ay na-hijack at sinabihan silang pumunta sa bar sa unang palapag kung gusto nilang harapin siya. Habang papunta sina Kenji at Area sa bar sinabi niya sa kanya na nagawa niyang isipin na nasa barko ang Botet assassin noong gabing iyon. Nang makilala ang inaakalang Botet assassin nakagugulat nilang natuklasan na ito ay si Rico Mind Lupin IV ang apo sa tuhod ng French Phantom Thief na si Arsène Lupin.
Tinanong siya ni Ariel kung bakit niya ginagawa ang lahat ng ito at sinagot ni Rico na sa kanyang pamilya walang tumatawag sa kanya sa kanyang tunay na pangalan ngunit palaging tinutukoy siya bilang pang-apat na parang siya ay ilang walang kwentang maong na walang tunay na pagkakakilanlan kaya siya ay sumali sa EU upang maging makapangyarihan at maibalik ang kanyang pagkakakilanlan. Tinanong siya ni Kenji kung siya ang totoong boated assassin na responsable sa insidente ng pag-hijack ng bisikleta at bus at sumagot siya na laro lang iyon ngunit ang tunay niyang target ay si Area na kilala rin bilang Holmes Ivy. Isang siglo na ang nakalilipas ang mga ninuno ng Lupin ay nakipaglaban sa mga Holmes at ang tanging paraan upang patunayan na nalampasan niya ang kanyang lolo sa tuhod ay kung matatalo niya si Holmes Ivy. Pagkatapos ay sinabihan ni Rico si Kenji na siguraduhing gawin ang kanyang trabaho pati na rin ang mga inapo ng pamilya Holmes ay nangangailangan ng isang kapareha kaya naman napagsama niya silang dalawa sa pagdudulot ng krisis na ito. Gayunpaman nang hindi pumayag si Kenji na magpatuloy bilang isang botet kinailangan ni Rico na hilahin ang incident card ng kanyang kapatid na ipinaalam sa kanya na ang botet assassin ang may pananagutan sa kanyang pagkamatay. Na-trigger nito si Kenji at agad niyang naisip na tanggayin ang kanyang bungo ngunit tinamaan ni Rico ang kanyang baril mula sa kanyang mga kamay. Pagkatapos ay sinisingil siya ni Area at humantong ito sa matinding palitan ng dalawa. Sa lalong madaling panahon sina Area at Kenji ay nakakuha ng kalamangan sa kanya at sinabi sa kanya na sumuko iniisip na wala na siyang magagawa. Gayunpaman biglang ginawa ng sandata ni Rico ang kanyang buhok at hinampas si Area na naging sanhi ng kanyang sakit. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang baril at naglagay ng bala sa kanya agad siyang natamba. Mabilis siyang binuhat ni Kenji at nagtungo sa isa pang silid kung saan inilagay niya ito sa kama at binuksan ang rehiyon ng dibdib nito. Kumuha siya ng hiringgilya mula sa isang toolbox at tinuturok siya ng gamot na agad na nagpapabalik sa kanya mula sa nirvana. Nakita ni Area ang kanyang dibdib at ang kulturang tulala na nakaupo sa ibabaw niya at siya ay nagalit pinagmumura siya sa pagtingin sa kanyang mga melon kahit na sila ay kulang sa pag-unlad. Sinabi sa kanya ni Bro na ginawa lang niya iyon dahil binaril siya ni Rico. Agad na kinuha ni Area ang kanyang baril at hindi mapakali na naghahanda na humarap kay Rico ngunit pinigilan siya ni Kenji alam niyang epekto iyon ng mga gamot na itinurok niya sa kanya. Sinabi niya sa kanya na hindi niya kailangan na pumunta siya para iligtas siya dahil minsan na niyang sinabi sa kanya na galit siya sa kanya at habang patuloy itong humahagulgol na parang bata bigla siyang hinalikan ni Kenji habang agad itong pumasok sa hysteria mode. Sinabi niya sa kanya na ito ang kanyang unang halik at tumugon siya na ito rin ang kanyang unang halik. Gayunpaman niyakap siya nito at sinabing maniwala sa kanya ayon sa isa sa mga batas ng Butte Act na tinitiyak sa kanya na sabay nilang arestuhin ang Butte Assassin. Samantala sa paaralan ng Butte isang pangit na mofo sa grupo ng pag-atake ang dumating upang ipaalam sa iba ang tungkol sa sitwasyon at habang sinusuri nila kung ano ang nangyayari napagtanto nila na ang isa pang Butte ay nasa eroplano na pinaghihinalaan nilang si Kenji. Kasabay nito sa eroplano hinanap sila ni Rico at nakita niya si Kenji na nakatayong mag-isa. Tinanong niya kung nasaan si Area ngunit tumanggi itong sabihin sa kanya. Agad na itinutok ni Rico ang baril sa kanya nakipagpalitan sila ng saglit at sa wakas ay hinailan na ni Rico ang gatilyo. Mahusay na hinati ni Kenji ang bala sa dalawa gamit ang kanyang punyal. Pagkatapos ay tumalon si Area sa sandaling iyon at pinamamahala ang gupitin ang nakaarmas na buhok ni Rico na naging walang kapangyarihan sa harap ng dalawa. Pagkatapos ay idineklara niya ang kanyang pag-aresto. Gayunpaman agad niyang inayos ang kanyang buhok at tumakbo. Biglang bumagsak ang eroplano at inutusan ni Kenji si Area na mamahala sa piloting habang hinahanap niya si Rico. Hindi nagtagal ay nakita niya siya sa isang compartment na may mga bombang nakakabit sa eroplano. Pagkatapos na pagtanto niya kaagad na ang paraan upang ma-hijack niya ang eroplano ay sa paggamit ng isang aparato sa kanyang buhok. Inaanyayahan niya siya na sumali sa EU ngunit tinanong siya ni Kenji kung ano ba iyon. Sumagot siya na ang EU ay parang nirvana sa Earth at idinagdag niya na pagdating niya sa EU makikita pa niya ang kanyang kapatid ngunit ito ay nagagalit lamang sa kanya. Pero ayaw niya dahil labag ito sa batas ng buti. Bukod dito sinabi niya sa kanya na maghihintay siya sa kanya sa tuwing magbabago ang isip niya at pagkatapos ay pumutok siya sa pasukan at tumakas. Kasabay nito dalawang missile ang biglang tumama sa eroplano at nawasak ang dalawang makina. Sa paaralan ng buti ginagawa ni Muto at ng kanyang mga kasamahan ang kanilang makakaya upang matiyak na ligtas sina Area at Kenji. Napansin ng isa sa kanila ang isang bagay na kakaiba at sinabi kay Muto ang tungkol dito na nagpapakita na ang Ministry ng Depensa ay nakikialam.
Samantala sinamahan ni Kenji si Aries sa sabungan at habang sinusubukan nilang abutin ang control room sinagot sila ng Japan Air Self-Defense Force H2 na nagsasabi sa kanila na sila ay kasalukuyang may kontrol at dapat maghintay para sa kanilang susunod. Pagkatapos nito inabot ni Kenji si Muto. Iniuulat niya iyon na nawalan sila ng dalawang makina na ikinagulat ni Muto na agad na hiniling na malaman ang sukat ng gasolina. Habang ibinunyag iyon ni Kenji at kung gaano ito kabilis bumababa sinabi ni Yuto sa kanila na mayroon lamang silang 10 minuto upang mapunta ang eroplanong iyon o maaari lang nilang simulan ang kanilang mga huling panalangin. Muling pinutol ng puwersa ng pagtatanggol sa sarili ng Japan Air ang tawag at ibinigay ang susunod na utos. Agad na nagsimulang maghinala si Muto na may isang bagay na hindi kapanipaniwala dahil ang gobyerno ay tila nagbabalak na ihiwalay ang insidente isinasaalang-alang na hindi pa ito na i-publish ng mainstream media. Samantala matagumpay na nahak ng isang babaeng beaut na walang pangalan ang linya ng JSDF at ibinunyag na plano ng gobyerno na ibaba ang eroplano. Idinagdag niya na kung isasaalang-alang ang panganib ng landing hindi pinapayagan ng gobyerno ang paglipad na lumapag sa mga pinakamalapit na paliparan at sa halip ay nagpaplano na magkaroon ng emergency landing sina Area at Kenji sa gitna ng karagatang Pasipiko at kung hindi sila sumunod. Nagbanta ang gobyerno na babarilan ang paglipad. Kaagad na ipinaalam ni Muto kay Kenji ang tungkol sa plano ng gobyerno na inihayag na inabandona na nila ang paglipad mula noon at nagpapanggap lamang na nagmamalasakit. Mabilis na nag-iisip tinanong ni Kenji si Muto kung gaano katagal ang runway na dadaan sa kanilang eroplano at sumagot siya na ito ay mga 2,000 metro. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Kenji na ang mga sukat ng Academy Island ay 2,500 metro na nangangahulugan na kung sila ay dumaong ng pauilas magkakaroon sila ng mga 2,061 metro ngunit iniisip ni Muto na si Kenji ay dapat na mataas sa murang crack upang makabuo ng ganoong kabaliwan na ideya. Gayunpaman tiniyak sa kanya ni Kenji na hindi nila gagamitin ang Academy Island kundi ang Empty Island sa halip. Sumagot si Muto na hindi nila makikita ang balangkas ng isla sa maulap na panahon ngunit sinabi sa kanya ni Kenji na gamitin ang kanyang utak at gumawa ng isang bagay tungkol dito. Agad na ibinaba ni Kenji ang tawag at kumilos sa paghahanda ng isang improvised na runway. Pagkalipas ng ilang sandali ibinaba ni Kenji ang mga gulong ng eroplano naghahanda ng lumapag at sinabi niya kay Area na ayaw niyang mamatay siya kaya dapat siyang maghanda para sa pinakamasamang sitwasyon ngunit agad siyang naging isang hindi sertipikadong motivational speaker sinasabi sa kanya na kaya niya. Habang papalapit sila sa isla ilang ilaw ang biglang bumukas na gumagawa ng landas para mapunta sila at mag-abayan sila sa paglapag ng ligtas. Matagumpay na nalapag ni na Kenji at Area ang eroplano. Kinabukasan nagising si Kenji sa isang kama sa ospital na may mga bendahe sa kabuuan tulad ng ginawa ng Hulk sa kanya na marumi. Nang maglaon ay nakilala niya si Area na nagsabi sa kanya na ang paglilitis ng kanyang ina ay ipinagpaliban mula nang napatunayan ng insidente na ang kanyang ina ay na-frame bilang beaut assassin. Pagkatapos ay ipinahayag niya ang kanyang interes na muli siyang maging kapareha ngunit sinabi niyang hindi niya ito pipilitin dahil sinabi na niya na isang misyon lang ang gagawin niya. Nang maglaon habang papunta siya sa chopper na magdadala sa kanya nagsimula siyang umiyak na sana ay tinanggap ni Kenji ang kanyang alok. Samantala iniisip din ni Kenji ang mga sandali na magkasama sila at nang mapagtanto na wala na siyang pag-asa na masira ang isa pang libi doon mabilis niyang hinabol ang helicopter tinawag ang kanyang pangalan sa tuktok ng kanyang mga baga at ipinahayag na siya ay magiging kanyang kasama. Nang marinig siya agad na tumalon si Ariel mula sa chopper. Pagkatapos ay dinala niya siya sa kanyang bahay kung saan biglang kumatok si Shirayuki sa pinto asar na hindi niya sinasagot ang kanyang mga tawag sa kanyang pagsagot sa kanyang mga text. Hindi nagtagal ay pumasok siya at nalaman niyang kasama niya si Area na ikinagalit niya at agad niyang sinugod ang mga agaw ng kasintahan. Sinubukan niyang maglanding ng strike gamit ang kanyang espada ngunit mabilis itong nahuli ni Area gamit ang kanyang mga palad na ikinagulat ni Kenji na agad na nakilala ang diskarteng ito at sinabing hindi pa niya ito nakita. Ang matinding palitan ay nagpatuloy sa pagbaril ni Area kay Shirayuki gamit ang kanyang mga baril hinaranggan niya ang mga bala gamit ang kanyang espada na ikinagulat ni Area na agad na napagtanto na siya ay isang chodi. Para sa konteksto si Chodi ay si Buti na may mga superpower at Shirayuki partikular na kabilang sa grupong tinatawag na Hodo Gimiko isang hanay ng mga dalaga ng armadong dambana na may nakakabaliw na mga superpower na makikita mo lamang sa mga kwentong kathang-isip.
Pagkaraan ng ilang sandali ng pag-aaway at galit pareho silang napagod at nang mag-isip si Kenji kung ano ang gagawin ngayon hinawakan siya ni Shirayuki at humingi ng paumanhin sa pagpayag sa isang asong tulad ni Area na makakuha ng akses sa kanya. Tinawag siya ni Area na isang tanga na iniinis muli at nagsimula ang isa pang sesyon sa pagsasabi ni Shirayuki kay Area na huwag madala dahil sila ni Kenji ay magkasintahan. Kaagad na sinabi ni Area na ang pag-ibig ay masyadong hyped at medyo magulo at hindi pa siya nakakasama ni hindi niya pinaplano. Nagulat si Shirayuki nang malaman na hindi magkasintahan sina Area at Kenji at ipinaliwanag ni Kenji na pansamantala lang silang nagsanib puwersa pinapakalma siya kaya tinanong niya kung nangangahulugan iyon na hindi pa nila nagawa ang lahat ng halikan at iba pa. Agad na nahirapan ang dalawa na lunokon ang kanilang laway at napagtanto na si Shirayuki ay nagpapatawag ng mga bagong sandata upang labanan ngunit sinabi sa kanya ng tulala na si Area na kahit naghalikan na sila hindi siya nabuntis kinabukasan ay sinubukang magsalita ni Kenji. Kay Shirayuki ngunit na-stop niya siya dahil siya galit pa rin sa kanya. Sa ibang pagkakataon sa klase tinalakay ng homeroom teacher ang paparating na Adzert Festival at tinanong ng isa sa mga estudyante si Kenji kung sasali siya sa event at nang sabihin niyang hindi dahil nakairang pa rin siya iminumungkahi ng lalaking mukhang asno na nagtatrabaho sila. Bilang mga receptionist, naisip ni Kenji na ito ay isang magandang ideya at nagpa siya na tanungin si Ariel kung ano ang gagawin niya sa Adzert event ngunit nabigla siya nang makita niyang nagbabasa siya tungkol sa iba't ibang estilo ng plot para sa paggawa ng mga sanggol. Nang mapagtanto niya na ang mga sanggol ay nabubuo sa pamamagitan ng pagpalakpak sa halip na sa pamamagitan ng paghalik na sinabi sa kanya ng kanyang ama siya ay napahiya at hinampes ng libro ang nakasusuklam na mukha ni Kenji na tinawag itong talunan dahil sa pag-iisip ng isang bagay na marumi sa kanya. Kalaunan ay nakilala niya si Aries sa labas at nagulat siya nang makita itong nakasuot ng ganito ngunit sinabi niya sa kanya na isa siyang cheerleader sa paparating na kaganapan sa Adzert. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na inimbestigahan niya siya pagkatapos ng huling insidente at natuklasan na mayroon siyang split personality na sa palagay niya ay malamang na dahil sa trauma ng pagkabata kaya ang stress mula sa labanan ay nagiging dahilan upang lumipat siya sa personalidad na iyon. Samantala ikinatuwiran ni Kenji na hindi tulad ng iniisip niya ang hysteria mode ay hindi isang mental acquired condition ngunit isang nervous inherited condition. Gayunpaman sinabi sa kanya ni Area na nagpasya na siya na ilagay siya sa ilalim ng palagiang stress sa labanan upang mas madali siyang magising. Hindi nagtagal ay sinimulan niyang ipalakpak ang kanyang mga kamay sa itaas ng kanyang ulo ngunit hinihiling na lamang na siya ay pumalakpak sa kanya. Kinabukasan habang naglalakad si Kenji papunta sa paaralan biglang sumulpot si Area at tinamaan ang kanyang mukha sinusuri kung sulit ang kanyang nakakaakit na pagsasanay ngunit napagtanto niya na si Dude ay nag-ukit lang sa halip. Nang maglaon habang pinupunasan ng tulala ang kanyang ulo kung saan siya natama narinig nila ang isang anunsyo na tumatawag kay Shirayuki sa opisina ng homeroom teacher at sinabi ni Area kay Kenji na ito ay isang pagkakataon upang mahanap ang kahinaan ni Shirayuki. Kasunod nito dumiretso sila sa bubong patungo sa opisina ng homeroom teacher at habang nandoon sinabi ni Area kay Kenji ang tungkol sa iba't ibang pagtatangka na ginawa ni Shirayuki para alisin ang buhay sa kanya. Sa lalong madaling panahon ay nagsimula silang mag-eavesdrop sa pag-uusap ni Shirayuki sa guro na nagtanong sa kanya kung ano ang mali sa kanya sa pag-score ng 90 sa kanyang mga pagsusulit. Sinabi ng guro sa kanya na hindi siya naging sarili kamakailan at tinanong na siya ay nakipag-ugnayan kay Durandal dahil siya ay hinuhulaan na siya ang susunod na target. Nang marinig ito nagulat si Area. Samantala sinabi ni Shirayuki na ang mga ulat tungkol sa pag-iral ni Durandal ay mga alingaw-ngaw lamang gayunpaman tinanong siya ng guro kung ano ito at sumagot si Shirayuki na hindi pa rin siya hahabulin ni Durandal dahil kilala siya sa pag-target sa makapangyarihang si Chody. Bukod dito iginiit ng ginang na dapat siyang italaga ng isang bodyguard. Nang marinig ito sinira ni Area ang kanilang takip at nag-alok na maging bodyguard ni Shirayuki ng libre ngunit tumanggi si Shirayuki gayunpaman mabilis na inabot ni Area ang kanyang baril na nagbabanta na ipadala si Kenji sa Nirvana kung tumanggi siyang maging bodyguard niya. Walang ibang pagpipilian sumang-ayon si Shirayuki ngunit sa kondisyon na kailangan ding maging bodyguard niya si Kenji at titira rin siya kasama niya. Kasunod nito nagsimula siyang manatili kasama sina Kenji at Area at determinado si Area na hulihin si Durandal sa lahat ng bagay dahil isa siya sa mga taong nag-frame sa kanyang ina at ang paghuli sa kanya ay nangangahulugan na ang sentensya ng kanyang ina ay bababa sa 635 taon. Itinaas ni Kenji ang katotohanan na si Durandal ay sinasabing isang urban legend lamang ngunit sinabi ni Area na talagang nag-e-exist siya kahit na hindi pa niya ito nakikita noon.
Hindi sumasang-ayon si King Shu sa kanya dahil nagsasalita siya ng walang patunay. Ginagalit siya at pinaponte siya sa trabaho dahil ang pagiging walang ginagawa ay ginagawa siyang tulala. Habang papasok siya sa loob nakarinig siya ng ingay na nabasag ng salamin at agad na tumungo doon upang makitang hanggal ito sa trabaho. Humihingi ng paumanhin si Shirayuki para sa tanging syrup na ginagamit niya sa tuwing nilalamig siya, ngunit si Kenji na sinusubukang maging isang perpektong ginoo ay nagsabi sa kanya na huwag mag-alala tungkol dito. Kasunod nito sinimulan na siyang bantayan nina Area at Kenji sa paaralan at pagkatapos ng paaralan, ngunit ang dalawang magkaaway ay palaging mag-aaway dahil sa kanilang Prince Charming. Makalipas ang ilang araw habang naliligo si Kenji at naghahanda na umalis, nakatanggap si Shirayuki ng tawag mula sa kanya kaya tumakbo siya sa banyo, hindi alam na nakahubad na siya. Nagsimula siyang humingi ng paumanhin at agad na sinubukang tanggalin ang kanyang damit upang maging pantay ang mga ito, ngunit hinawakan siya ni Kenji sa pagtatangkang pigilan siya, ngunit sa kasamaang palad para sa kanya. Dumating si Area sa oras na iyon at nakilala sila sa supposition kaya agad niyang kinuha ang kanyang mga baril at pinaputukan siya, ngunit tumalon siya sa dagat upang iligtas ang kanyang sarili. Kinaumagahan habang natutulog si Kenji, naglagay si Area ng isang bagong bote ng syrup sa tabi niya para sa kanyang sipon at kalaunan pagkagising nakilala niya si Shirayuki na nagtatanong kung ano ang kanyang nararamdaman. Sinabi niya sa kanya na ayos lang siya at nagpapasalamat sa kanya para sa pagkuha sa kanya ng isang bagong syrup, ngunit si Shirayuki ay hindi nakaimik at umalis, hindi ipinahayag na siya ay hindi siya. Mamaya sa paaralan si Kenji ay nakakaramdam ng kakilakilabot na makita ang mga batang babae na naka-short sa paligid habang ang kanyang Magnum ay tumataas baba tulad ng aking crypto portfolio ngayon. Biglang sumulpot si Area at tinamaan ng sipa ang kanyang kasuklam-suklam na ulo na nag-iiwan sa kanya na nag-iisip kung kamukha ba niya ang kanyang ama na pumunta para kumuha ng gatas at hindi na bumalik. Sinabi niya sa kanya na kailangan niyang matutunan ang gilid ng paghuli sa lahat ng paraan dahil balitang-balita na si Durandal ay may taybak na kayang tumago sa bakal. Gayunpaman iniisip ni Kenji kung ito ang dahilan kung bakit siya dumating at ipinahayag niya na mayroon siyang trabaho para sa kanya. Upang suriin ang lahat ng mga text sa telepono ni Shirayuki pagkatapos ng paaralan dahil ito ay isang kilalang katotohanan na si Durandal ay gustong magpadala ng mga pananakot na text sa kanyang mga target bago ito nakawin. Tutol si Kenji sa ganitong uri ng mga walang kwentang gawain at tinanong siya kung bakit siya naririto sa halip na bantayan si Shirayuki na sinagot niya na binantayan na niya si Reki. Inaatake siya ni Area tulad ng palagi niyang ginagawa dahilan upang sabihin niyang hindi siya nag-aalala tungkol sa kanyang kapakanan at muling nagpapasalamat kay Shirayuki sa pagiging maalalahanin na bumili ng bagong syrup para sa kanya. Nagulat si Area dito pero nanatiling tahimik. Pagkatapos ay inakusahan siya ng paghuhubad ng isang tao na dapat niyang bantayan. Sinabi sa kanya ni Kenji na hindi ito ang iniisip niya, ngunit hindi siya nakikinig at sinabihan siya na ipakita ang kanyang patunay. Nagalit ito sa kanya at humihingi din siya ng patunay na talagang umiiral ang Durandal na pinagtatawanan niya dahil wala silang napansing anumang mapanganib mula noong sinimulan nilang bantayan si Shirayuki. Nahihirapan si Area na ipaliwanag kung bakit sa tingin niya ay nag-e-exist siya dahil isa lang siyang tulala na may mga baril, ngunit naninindigan siya na ang kanyang instincts ay nagsasabi sa kanyang Durandal na umiiral. Samantala hindi naniniwala si Kenji sa kanya at sinabi sa kanya na nabubuhay lamang siya sa maling akala dahil gusto niyang iligtas ang kanyang ina. Ito ay nagpalungkot kay Area habang sinasabi sa kanya na siya ay tulad ng lahat na hindi naniniwala sa kanyang mga salita, at habang ang insensitive na tanga ay patuloy na nagsasalita, hinawakan niya ang kanyang baril at halos tapusin ang kanyang walang kwentang buhay. Pagkatapos habang nakikipag-usap si Kenji kay Segawa, sinabi niya sa kanya na siya na lang ang bodyguard niya at nasa sabik siyang marinig ito. Nagsasagawa sila ng ilang hindi kinakailangang pagbibiro tungkol sa pamumuhay ni Shirayuki at ng gabing iyon pareho silang tumungo upang makita ang mga paputok, ngunit sa oras na makarating sila doon nadismaya sila na natapos na ang mga paputok at humingi ng paumanhin si Kenji sa hindi pag-double check. Sinabi niya sa kanya na huwag magsisi dahil ang makasama lang siya ay sapat na. Nang marinig ito, isinuot niya ang kanyang jacket sa katawan nito at mabilis na umalis para kumuha ng maliliit na paputok para mabawi ang na-miss nila. Habang wala siya, nakatanggap si Shirayuki ng ilang hindi kilalang mga text at nang bumalik si Kenji at nakitang nagbago ang ekspresyon ng mukha nito, tinanong niya ito kung ano ang mali, ngunit tumanggi itong sabihin sa kanya. Sa halip ay niyakap siya nito at humiling ng laway nito minsan lang.
Kaagad niyang sinubukang halikan siya ngunit may ilang mga tulala na hamarang sa kanila sa kanilang hindi maintindihan na mga ingay kaya kalmado lang siyang pinaalis ni Shirayuki. Kinabukasan sa panahon ng AdCert event patuloy na binabantayan ni Kenji si Shirayuki at iniisip ni Wani kung paano ito marahil ang pinakamadaling misyon sa Earth dahil wala pang panganib. Ipinaalam sa kanya ng isang mag-aaral na si Motomubi ang dapat na pumalit at si Kenji ay nakipagkita kay Shirayuki upang sabihin sa kanya na siya ay lalayo sandali at inutusan siyang huwag umalis sa paningin ng lahat. Gayunpaman habang ginagawa niya ang kanyang trabaho sa reception bigla siyang nakatanggap ng isang text mula sa kanya na nagsasabi sa kanya ng paumanhin at nagpaalam. Si Suzuri ang homeroom teacher ay biglang sumulpot at tinanong siya kung alam niya kung nakatanggap si Shirayuki ng anumang mga text mula kay Durandal. Agad niyang napagtanto na maaaring totoo si Durandal at agad siyang tumakbo patungo sa kung saan niya ito iniwan habang sinusubukan ding tawagan siya ng may mga bigo. Nakakaramdam siya ng kakilakilabot sa pagdududa kay Oriya kapag hindi niya nahanap si Shirayuki kahit saan at habang halos makagat niya ang kanyang dila sa pagkakasala nakatanggap siya ng tawag mula kay Riki na nagsasabi sa kanya na nakatanggap siya ng intel na nawala na si Shirayuki. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya kung saan siya huling nakita kaya natarante si Kenji habang sinasabi niyang hanapin siya. Gayunpaman biglang nagpaputok si Riki sa lupa na nasa harapan niya lamang upang mapatahimik siya. Agad siyang tumakbo patungo sa bodega para hanapin si Shirayuki. Samantala pinalo ni Shirayuki si Durandal na hindi nagpapakita ng kanyang mukha at sinabi niya sa kanya na hindi niya sasaktan si Kenji at ang sinuman sa Butai dahil tinupad niya ang kanyang pagtatapos sa bargain. Kasabay nito pumasok si Kenji sa silid at habang iniisip niyang gamitin ang kanyang baril na ngatuwiran siya na baka maalis nito ang pulbere kaya't gumanti siya sa paggamit ng kanyang pocket knife. Inunat ni Durandal ang kanyang kamay sinabihan si Shirayuki na hawakan ito para madala niya ito sa isang lugar na mas angkop para sa kanya. Si Kenji ay agad na sumugod sa kanya upang pigilan ito ngunit bigla siyang inatake at natamba sa lupa. Ang lupa sa ibaba niya ay nagsimulang mag-freeze lumubog sa lupa at hinailan ni Durandal si Shirayuki palayo bago magpadala ng isa pang pag-atake na halos magpapadala kay Kenji sa underworld ngunit iniligtas ni Area ang kanyang asno sa tamang oras. Pagkatapos ay idineklara niyang inaresto si Durandal para sa krimen ng pagnanakaw ng isang inosenteng babae. Pagkatapos ay sinabi ni Area kay Durandal na habang sinisiyasat kung paano siya nagtatrabaho nalaman niya na sa tuwing nahaharap siya sa maraming mga kaaway palagi niya silang pinaghihiwalay at kinukuha ng isa-isa na dahilan kung bakit siya tumigil sa pagbabantay kay Shirayuki upang akitin siya. Nagulat si Kenji na ito ang kanyang plano at binasag niya ang yelong nagbubuklod sa kanya. Gayunpaman hindi natinag si Durandal at agad na nagdulot ng pagsiklab ng tubig habang mabilis niyang inalis si Shirayuki. Ang iba pang dalawa ay nagsimulang maglakad-lakad upang hanapin si Shirayuki at hindi nagtagal ay nakita siyang nakatali sa isang poste na parang isang magnanakaw. Sinusubukan nilang i-unlock ang master lock ngunit nabigo dahil wala silang mga susi. Nagsisimulang tumaas ang level ng tubig at dumami ang daloy ng tubig sa bodega at nang makita ito tinanong ni Kenji si Shirayuki kung saan nagpunta si Durandal. Sumagot siya na hindi niya alam pero narinig niya itong umakyat sa kisame. Kaya sinabi ni Kenji kay Area na sundan siya dahil hindi siya marunong lumangoy at mas malaki ang pagkakataong makuha ang mga susi sa lock. Pagkaalis niya lumubog si Kenji sa tubig na ngayon ay umabot na sa haba ng balikat habang sinusubukan niyang i-unlock ang lock. Ngunit hindi siya gumagawa ng anumang pag-unlad dahil sinisipsip niya ito. Sinabihan siya ni Shirayuki na iwanan siya at iligtas ang sarili ngunit sinabihan niya itong itigil na ang kalokohang sinasabi nito dahil hinding-hindi siya nito iiwan bilang bodyguard niya. Gayunpaman agad niyang pinawalang bisa ang kontrata at sinabihan siyang mabuhay. Biglang bumaha ang maraming tubig at dinala si Kenji ngunit lumangoy siya pabalik upang salubungin siya. Nang walang iba pang mga pagpipilian bigla niyang pinili ang halik na kinaiinisan niya at agad niyang inactivate ang hysteria mode pagkatapos ay hinailan niya si Houdini sa lock na ikinagulat niya. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na hindi siya aalis at lagi siyang paprotektahan dahil siya si Shirayuki. Pareho silang lumangoy patungo sa ceiling latch at naunang umakyat si Shirayuki. Gayunpaman sinundan siya ni Kenji at nakita siyang nawawala sa pag-abot sa susunod na palapag. Nakikita niya ito mula sa malayo at habang papalapit sa kanya si Area mabilis siyang huminto na pansin niyang naayos na ni Durandal ang isang wire ng piano bilang isang bitag. Nang makitang siya ay kasalukuyang mas matalino kaysa karaniwan napahiya si Area nang mapagtanto niya na maaaring hinalikan niya si Shirayuki upang makapasok sa ganitong estado.
Pumunta sila upang makilala si Shirayuki ngunit biglang napansin ni Kenji na may sira sa kulay ng kanyang bra kaya tinanong niya ito tungkol sa kanyang mga labi. Casual na sumagot agad si Shirayuki na nagpapatunay na hindi siya ang totoo kaya agad siyang pinaputukan ni Kenji alam niyang kung si Shirayuki iyon mahihiya siya nang magtanong ito tungkol sa kanyang mga labi. Inilagay niya ang kanyang espada sa leeg ni Area habang pinapalamig ang kanyang baril at nang tawagin siya ni Area sa kanyang pangalang Durandal sinabihan niya siyang huwag sumangguni sa pangalang iyon na ibinigay ng mga tao sa kanya at pagkatapos ay ipinahayag na siya ay si Jean Dark ang ika-30. Sinabi ni Jin kay Area na sundan siya dahil siya ay inabandona ni Lupin IV kung hindi ay gagawin niya siyang yelo. Sinubukan ni Kenji na kumilos ngunit nagbanta si Jin na i-freeze si Area kung may gagawin siyang kalokohan. Pagkatapos ay nagpa siya si Jin na i-freeze ang kanyang maluwag na dila dahil hindi niya mapigilan ang kanyang bibig ngunit habang sinusubukan niyang halikan siya si Shirayuki ang tunay ay biglang umatake gamit ang kadena kung saan siya nakagapos kanina na nagsasabing hindi siya papayag. Saktan pa ang mga kaibigan niya. Sinabi ni Area kay Durandal na siya ay dehado ngayon na siya na lamang ang laban sa tatlo ngunit umalis si Durandal at pagkatapos ay nagpakawala ng nakakabulag na mga gas para itago niya. Samantala hinugot ni Area ang kanyang mga espada ngunit agad na nakaramdam ng sakit sa kanyang mga braso dahil sa pagyayelo ni Durandal kanina at pinagaling siya ni Shirayuki. Pagkatapos ay sinabihan ni Shirayuki si Kenji na alagaan si Area habang siya ay ganap na nagpapagaling ngunit sinabi sa kanya ni Durandal na itigil ang takip dahil walang paraan ang isang hindi nilinis na manlalaban na tulad niya ay maaaring talunin si Durandal na sumailalim sa pagsasanay ng EU. Agad niyang ni-freeze ang buong lugar at saka inilantad ang tunay niyang pangit na anyo sa payat na katawan. Sinabi ni Durandal kay Shirayuki na wala siyang pagkakataon dahil hindi niya susuwayin ang Hododi ngunit sinagot ni Shirayuki na iyon ang kanyang throwback self dahil sa ngayon gagawin niya ang lahat para makasama ang lalaking mahal niya. Pagkatapos ay sinabi niya kay Kenji na ang paraan ng pagtingin niya sa kanya ay magbabago sa kanyang mawan dahil ilalabas niya ang ipinagbabawal na sining ng Hododi ngunit tiniyak sa kanya ni Kenji na hinding-hindi siya masusuklam sa kanya. Humakbang pasulong si Shirayuki at pagkatapos ay isinaaktibo ang mga ipinagbabawal na sining agad na sinaksak ng apoy ang kanyang espada. Mabilis siyang naniningil sa Durandal at nakipag-ugnayan sila sa isang serye ng mainit na pakikipag-ugnayan. Samantala habang naglalaban sila naghahanda sina Kenji at Area para sa perpektong oras para tulungan si Shirayuki. Pagkaraan ng ilang sandali na pagmasdan nila si Durandal na naghahanda para sa isang pag-atake kaya agad silang sumugod upang pigilan ito kasama si Area na mahusay na humawak ng kanyang espada at pinaandar ni Kenji ang kanyang magnum. Biglang bumangon si Durandal at sinubukang hampasin si Kenji ngunit ang kanyang pagsasanay sa head-catching ay madaling gamitin sa oras na ito. Pinayuhan niya si Durandal na sumuko ngunit agad niyang pinalamig ang kanyang espada. Gayunpaman agad na pumasok si Shirayuki at pinutol ang kanyang espada sa dalawa sa kanilang dark arts na ikinagulat ni Durandal habang pinususan siya. Makalipas ang ilang araw umupo sila para mag-usap at inamin ni Shirayuki kay Kenji na hindi siya ang nakakuha ng syrup kundi si Orita na ikinagulat niya. Humingi ng paumanhin si Shirayuki sa pagsisinungaling at sinabi sa kanya ni Area na maging alipin din niya ngunit sumagot si Shirayuki na gusto lang niyang maging alipin ni Kenji habang binibigyan niya ito ng mga parusa gamit ang kanyang makapangyarihang pamalo. Ibinigay sa kanya ni Area ang duplicate na susi sa kanyang silid ngunit may kung anong dahilan sa kanilang dalawa na muling maghabulan habang sinisisi si Kenji sa pagiging isang taong may kultura. Makalipas ang ilang araw binisita ni Kenji ang dorm ng babae dahil hiniling sa kanya ni Area kahit na hindi niya alam kung bakit at pagpasok sa kanyang silid itinulak siya nito sa plot arena para sa gland na labanan ang gland at pagkatapos ay sinuntok siya upang magsimulang magkultura. Pinahid niya ang kanyang maliit na plot sa kanyang mukha agad na ina-activate ang hysteria mode at napagtanto niyang si Rico iyon. Inanunsyo ni Rico ang kanyang pagbabalik at tinanong ni Kenji kung bakit siya bumalik ngunit sinabi sa kanya na gusto niyang gumawa ng maruruming bagay sa kanya. Nagsisimula siyang mawala ang kanyang kurbata habang si Kenji ay nakahiga lamang ng hindi gumagalaw at sinabi ni Rico sa kanya na siya ay magnanakaw sa kanya para sa kanyang sarili kahit na siya ay pag-aari ni Area. Gayunpaman sarkastikong sinabi ni Kenji na ninakaw na niya ang kanyang kapatid at sinabi sa kanya ni Rico na hindi niya kinuha ang buhay ng kanyang kapatid. Pagkatapos ay nagbigay siya ng isang alok na kung siya ay pumalakpak sa kanyang tunay na mabuti sasabihin niya sa kanya ang lahat tungkol sa kanyang kapatid pagkatapos ng eksena sa kaganapan. Sinubukan niyang habarin ang kanyang pang-itaas ngunit biglang pumasok si Area sa bintana sinabi kay Rico na bawal siyang gumawa ng anuman sa kanyang alipin.
Sumagot si Rico na si Kenji ay tungkol lamang sa pagkakaroon ng pinakamagandang sandali na naranasan niya ngunit sinira niya ito. Idinagdag niya na ang mga lalaki ay palaging natutuwa kapag nakakakita sila ng mga melon ngunit si Aria ay hindi nagkakaroon ng pagkakataon dahil siya ay binuo na parang surfboard. Nagalit si Aria at nangako na batasin ang kanyang ulo ngunit nagpakawala si Rico ng nakakasilaw na liwanag na nagpapahintulot sa kanya na makatakas. Mabilis na tumakbo palabas si Aria para tingnan siya at nakita siyang papunta sa bubong kaya dali-dali silang pumunta ni Kenji sa bubong. Sinabi ni Aria kay Rico na gagawin niya ang kanyang pagbabayad sala para sa maling mga paratang ng kanyang ina at sinabi ni Rico sa kanya na gawin ang anumang gusto niya na talagang nagalit sa kanya. Sinundan ito ng mainit na palitan ng mga pandiwang insulto sa pagitan nila at nang halos magdulot ito ng pagsabog. Pumasok si Kenji para pigilan sila parang isang matanda at nagtataka si Aria kung ano ang ginagawa nitong bozo ng isang partner sa sagot ng tulala na ayaw niyang nag-aaway silang parang mga cute na pusa. Sinabihan niya si Aria na huwag ipaglaban si Rico bilang si Rico tiyak na gumawa siya ng plea bargain kaya naman makakabalik siya sa Buthay at kung sasaktan siya ng walang tamang dahilan gagawa siya ng krimen. Sinabi pa niya na kung mangyari ito at sila ay maaresto hindi nila magagawang linisin ang mga maling paratang ng kanyang ina. Gayunpaman hindi pa rin nakontento si Aria at sumigaw na papatunayan niya si Rico sa Korte Suprema kahit pilitin pa niya ngunit laking gulat niya nang pumayag si Rico na tumstigo. Sinabi sa kanya ni Rico na naiintindihan niya kung ano ang ibig sabihin ng pagmamahal sa ina dahil ginagawa rin niya ito at sinimulan niyang pekain ang kanyang mga luha na naging sanhi ng pagkaawa ni Aria sa kanya. Nagpanggap pa rin ibinunyag ni Rico na siya ay napatalsik sa EU dahil natalo siya sa kanyang nakaraang laban at kinuha ni Vlad ang numerong 2 ng EU ang kanyang kayamanan mula sa kanya. Nakiusap siya sa kanila na tulungan siyang kunin ang kanyang kayamanan mula kay Vlad at tinanong siya ni Kenji kung ano ang kailangan niyang gawin nila na sinagot niya na dapat silang magnanakaw. Kinabukasan sa paaralan tinanong ni Kenji si Aria kung siya ay cool na sumama kay Rico sa isang pagnanakaw at sumagot siya ng hindi ngunit sinabi rin na wala siyang pagpipilian dahil maaaring ito lamang ang kanyang pagkakataon na maabot si Vlad ng walang katapusang kasalanan. Sinabi sa kanya ni Kenji na maaaring masangkot sila sa isang krimen ngunit tumugon siya na hindi sila uusigin kahit na arestuhin dahil sila ay striling mula sa EU pa rin. Tinanong siya ni Kenji kung ano ang ibig sabihin ng EU ngunit sinabi niya sa kanya na ang naturang impormasyon ay hindi para sa mga idiot. Nang maglaon tinanong ni Aria si Kenji kung bakit niya tinutulungan si Rico at sinabi niya sa kanya na ang naturang impormasyon ay para lamang sa mga tanga. Nagsimula siyang magreklamo tungkol sa ginawa ni Rico dahil may malalaking pitchel ng gata si Rico at nang subukan ni Kenji na ipaliwanag na walang nangyari sa pagitan nila ni Rico kahit na hinala niya ang mga ito hindi siya naniwala sa kanya dahil minsang sinabi ni Sonso ang lahat. Kasinungalingan ang ginagawa ng mga lalaki. Hindi nagtagal ay napagod si Kenji sa kanyang pag-ungol at lumabas ng silid sa sandaling makuha niya ang pagkakataon dahil ito ay isang karaniwang software na naka-install sa mga kababaihan. The following day in school the teacher announces that there will be a test at habang iniisip ni Kenji kung paano niya papatunayan kung gaano siya katanga sa school biglang sumulpot si Rico sa tabi niya. Tinanong niya siya kung ano ba siya ay nakaupo sa tabi niya at sa sandaling mamatay ang mga ilaw sinimulan niya itong guluhin na gumawa ng malikot na bagay sa kanya sa dilim. Nagtataka si Kenji kung anong lilim ng hanggal siya para humingi ng isang bagay na mabilis sa panahon ng pagsubok ngunit yumuko siya sa ilalim ng kanyang mesa at nagsimulang gumawa ng kaunting gulo doon sa takot ni Kenji na mahuli siya. Sinubukan niyang ipagpatuloy ang kanyang pagsubok ngunit hindi niya mahanap ang kanyang panulat at sinabi sa kanya ni Rico na itinago niya ito sa pagitan ng kanyang divide ngunit mas gusto niya ang kanyang mas mahabang panulat doon na nagtatanong sa kanya kung bakit niya ito ginagawa. Sinabi niya sa kanya na sinasanay niya itong pumasok sa hysteria mode kung kailan niya gusto na kailangan para sa pagnanakaw. Gayunpaman habang sinusubukan niyang kunin ang kanyang panulat bumukas ang ilaw at nakita niya ang guro na nakatayo sa kanyang harapan. Mamaya sa kanyang pag-uwi kasama si Rico sa ulan lumitaw si Shirayuki at nagseselos na makita siyang may kasamang ibang babae. Gayunpaman hinaranggan at inilantad ni Rico ang kanyang mga hinala sa proseso bago siya umalis. Samantala nahihiya si Shirayuki. Kasunod nito pinasakay siya nito sa kanyang silid dahil hindi raw siya makakalakad pagkatapos ng engkwentro kay Rico. Samantala si Shirayuki ay lihim na idinidiin ang pinto at nagkunwaring hindi alam kung bakit ito biglang nagkamali. Sinubukan ni Kenji na tumawag ng isang tao upang tumulong ngunit inagaw ni Shirayuki ang kanyang telepono at nagtungo sa kanyang kama.
Habang papalapit siya sa kanya upang bawiin ang kanyang telepono, sinabi niya sa kanya na hinulaan niya ang kanyang hinaharap at nalaman niyang makakatagpo siya ng isang lobo, isang demonyo at isang multo sa lalong madaling panahon. Gayunpaman iniisip ng kulturang tanga ang tungkol sa tatlong sisiw na namamatay para sa kanya at dahilan na nakilala na niya ang mga ito. Ibinunyag pa ni Shirayuki na babalik siya sa Hodugi ng ilang sandali mula nang lumabag siya sa mga paghihigpit noong insidente sa Durandal. Pagkatapos ay tinakpan niya ang sarili at nagsimulang haburin ang sarili sa ilalim ng duvet para masira niya ang kanyang mga pader bago siya tuluyang umalis patungo sa Hodugi. Sinusubukan niyang lapitan siya gamit ang kanyang kadena ngunit pinipigilan niya ito. Ipinagpatuloy niya ang pagluluto sa kanya upang pawisan siya mula sa isang mabilis na pag-eehersisyo sa ilalim ng malamig na panahon, ngunit nilinlang siya nito na yumoko ang kanyang ulo at pagkatapos ay lumabas ng silid sa pamamagitan ng bintana bago niya napagtanto. Kinabukasan inanyayahan ni Rico sina Kenji at Eria sa isang maid cafe para sa pagpaplano ng pagnanakaw at ipinakita niya sa kanila ang target na mansion na matatagpuan sa labas ng lungsod. Sinabi niya sa kanila na ang kayamanan na nais nilang nakawin ay nakatago sa isang kuweba sa kagubatan. Ang isa na kukunin ay nasa isang underground vault ng gusali. Tinanong ni Kenji kung bakit hindi na lang siya pumasok mag-isa para nakawin ito dahil marami siyang alam tungkol dito, ngunit sumagot si Rico na naisip niya iyon. Gayunpaman napagtanto niya na imposible ito dahil ang bahay ay isang kuta na binabantayan ng husto at wala siyang pinakamahalagang data sa ilalim ng lupa. Pagkatapos ay tinanong ni Kenji kung ano ang kanilang gagawin at sumagot siya na pareho silang magiging kasambahay at mayordomo sa bahay at magnanakaw nito habang nasa trabaho. Makalipas ang ilang sandali habang patuloy nilang tinatalakay ang misyon, tinanong ni Eria si Rico kung magagawa niyang arestuhin si Vlad sa panahon ng paglusot at sinabihan niya siyang talikuran ang ideyang iyon dahil hindi na bumalik si Vlad sa mansyon sa loob ng maraming taon. Tanging ang mga managers at housekeepers lang ang nag-maintain ng lugar. Nawalan ng interes si Eria na pumunta dahil wala siyang dahilan para gawin iyon, ngunit nakuha siya ni Rico na gustong pumunta muli nang sabihin niya sa kanya na sila na lang ni Kenji ang tatanggi sa kanya. Samantala tinanong ni Kenji si Rico kung ano ang eksaktong magnanakaw nila at inihayag ni Rico na ito ang Reg Along Rosario na natanggap niya mula sa kanyang ina sa kanyang ikalimang kaarawan. Nang marinig ito, nagalit si Eria at tinanong si Rico kung anong klaseng crack ang ginagawa niya para magkaroon ng lakas ng loob na i-frame ang ina ni Eria, at pagkatapos ay gusto ni Eria na kunin ang regalo ng kanyang sariling ina. Sinisisi siya ni Eria na siya ang dahilan kung bakit hindi niya nakikita ang kanyang ina, ngunit sinagot ni Rico na maganda pa rin ang sitwasyon ni Eria habang buhay pa ang kanyang ina. Ang kanyang sariling mga magulang ay namatay mula noong siya ay 8 pa lamang. Hinugot ni Rico ang isa pang emosyonal na card sa kanya dahilan para pumayag si Eria na tulungan siya. Binihisa ni Rico si Eria para sa kanyang tungkulin at sinanay siya kung ano ang sasabihin kapag gumaganap bilang isang kasambahay. Sa pagbabalik sa paaralan, sinabi ni Eria kay Kenji na pumunta sa infirmary mamaya para sa isang mas pribadong uri ng pagsasanay. Sa kanyang pagpunta roon, nakakabigla niyang nadatnan si Jean na gumaganap bilang Mozart at agad na naghanda upang labanan siya, ngunit sinabi niya sa kanya na wala siyang planong labanan siya. Tinanong niya kung nandito rin siya sa plea bargain at sumagot siya na isa na siyang exchange student mula sa Paris. Matapos marinig ito, sinubukan ni Kenji na umalis, ngunit ibinunyag ni Jean na alam niyang binabalak nilang looban ang mansyon ni Vlad na nag-iiwan sa kanya na nagtataka kung paano niya nalaman. Pagkatapos ay isiniwalat ni Jean na noon pa man ay gusto ni Rico ng kalayaan mula nang siya ay pinalaki sa pagkabihag ng isang taong nag-aangking kamag-anak niya pagkatapos mamatay ang kanyang mga magulang. Ibinunyag pa ni Jean na ang nagpakulong kay Rico ay si Vlad at alam kung gaano niya sinubukang tumakas. Palagi na naman niya itong nahuhuli. Isang araw nagpakawala si Javi sa kondisyon na hindi na niya ito muling pagbubuhatan ng kamay kung mapatunayan niyang nalampasan niya ang lupin eye. Napagtanto ni Kenji na ito ang dahilan kung bakit niya hinahabol si Eria, at pagkatapos ay tinanong niya si Jean kung bakit ganito ang sinasabi nito sa kanya dahil kaaway niya ito, ngunit sinabi niya na iyon ay mas malaking kaaway sa kanyang kadugo. Pagkatapos ipinaliwanag niya ang ilang kasaysayan sa kanya at sa wakas ay ipinahayag na si Vlad ay isang demonyo. Nang marinig ito, sinabi sa kanya ni Kenji na wala silang dapat ipag-alala dahil hindi nila siya makikilala sa misyon. Gayunpaman nagpa siya si Jean na iguhit ang hitsura ni Vlad sa papel, at habang nandoon sinabi niya na si Vlad ay may 4 na mahinang punto sa kanyang katawan kung saan 3 lang ang alam niya, at ang tanging paraan upang talunin siya ay makuha ang lahat ng 4 na mahinang puntos ng sabay-sabay.
Pagkalipas ng ilang segundo binigyan niya siya ng mahinang pagguhit ng di umano'y halimaw na may 3 mahinang punto sa kanyang katawan. Kasunod nito nagmamadali siyang pumunta sa infirmary kung saan hiniling ni Rico na magkita sila ngunit bigla niyang narinig ang ilang mga babae na papalapit at mabilis siyang nagtago sa isang locker upang makahanap din ng isang hanggal na katulad niya doon. Noon niya napagtanto na nagpapare-check up ang mga babae. Si Rico yata ang nag-set up sa kanya. Nakatanggap siya ng mensahe mula kay Rico na nagtanong sa kanya kung nakakita ba siya ng anumang balak na mag-trigger ng kanyang hysteria mode at pagkatapos ay hiniling sa kanya na tumugon sa kulay ng kanyang panty upang matiyak na nakikita niya ang mga ito o kung hindi. Agad na ipinadala ni Kenji ang kulay sa kanya at sa sandaling iyon pumasok si Eria sa silid. Sinimulan niyang hilahin ang kanyang mga damit at nang makita siya agad na na-trigger ang hysteria ni Kenji na ikinagulat niya na kailangan lang niyang makita ang kanyang katawan. Samantala pagkaraan ng ilang minuto biglang dumating si Ricky upang buksan ang locker at tumambad sa kanila ang isang sitwasyon na agad na nakalimutan ng biglang tumalon ang isang pambihirang lobo na pilak at nagsimulang umatake. Hinarap ito ni Kenji habang ginagawa ng lahat ng mga babae ang alam nilang pinakamahusay na makasigaw. Hindi nagtagal ay tumalon ang lobo sa bintana at sinundan ito ni Kenji habang sinabi ni Muto na gamitin ang kanyang bisikleta. Habang siya ay sumasakay sa bisikleta at naghahanda sa pagpapabilis sumama sa kanya si Ricky na sinasabi sa kanya na hindi niya kayang hawakan ang lobo ng mag-isa. Sumakay sila at hindi nagtagal ay nakarating sila sa isang hindi pa natapos na gusali kung saan nagtatago ang lobo. Habang papunta sila sa kinaroroonan nito sinabi ni Ricky kay Kenji na susukuan niya ang lobo gamit ang isang regular na bala dahil wala siyang tranquilizer kaya naisip ni Kenji na wala siyang emosyon. Tumungo siya upang harapin ang lobo habang tina-target ito ni Ricky mula sa susunod na gusali kasama ang kanyang sniper. Habang nakikipaglaban si Kenji sa lobo bumaril si Ricky mula sa malayo bahagyang pinapaypayan ang ulo ng lobo at nagulat si Kenji na napalampas niya ito. Mamaya kapag nagkita silang muli tinanong niya siya kung na-miss niya ito dahil nalulungkot siya sa lobo ngunit sinabi niya sa kanya na hindi niya pinalampas na ikinagulat niya. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya sa sandaling lumapit sila sa wala ng kakayahan na lobo na paralisado lamang niya ang lobo. Pagkatapos ay inaalagaan niya ang lobo at nagsabi ng ilang salita na agad na nagpaamo sa hayop na ikinagulat ni Kenji. Nang gabing iyon pag-uwi niya nakasalubong niya si Erete na kumukulo sa galit habang tinatanong siya kung bakit siya nasa locker noong hapon. Gayunpaman nagkamali si Kenji na sinabi sa kanya na siya ay sus para sa kanya sa halip na nagpahiya sa kanya na agad niyang kinuha ang kanyang baril upang pumutok sa kanyang ulo. Isang linggo pagkatapos simulan ang kanyang pagsasanay inihahain ni Erete si Rico T sa isang outdoor cafe na pinahanga si Rico sa dami ng natutunan niya sa maikling panahon. Sa araw ng kanilang misyon si Rico ay dumating ng huli na nag-aalala kay Erete at Kenji. Pagdating niya sa wakas nakabalat kayo siya bilang isang batang babae na nagngangalang ka na dahil makikilala ni Vlad ang kanyang tunay na anyo. Naiirite si Kenji sa pinili niyang disguise dahil parang crush niya ito dati pero nang tanungin ni Erete kung sino si Kana hindi siya sinagot ni Kenji. Nang makarating sa mansyon ni Vlad nagulat ang grupo nang matuklasan na ang kanilang homeroom teacher ang manager. Dinala sila sa kanilang mga silid kung saan nakahanap sila ng mga bagong damit at mga tagubilin para sa kanilang mga tungkulin. Mabilis na nagpalit si Kenji sa kanyang kasuotan ng mayordomo at pumunta upang tingnan si Erete na abala sa pagliko tulad ni Cinderella ngunit siya ay mas pangit. Hindi nagtagal ay napansin ni Erete na pinapanood siya ni Kenji at nagalit gaya ng dati bago tumalon sa kanyang mga balikat upang sukal siya. Habang ginagawa nila ang kanilang mga tungkulin sa dalaga sila ay naglalaro ng pool. Samantala si Kenji ay naguguluhan sa anterior at posterior view ni Erete. Hindi nagtagal ay hindi niya sinasadyang nalaglag ang isang guhit na ibinigay sa kanya ni Jin at nang makita ito kinukutya siya nito dahil sa hindi magandang pagguhit. Kasunod nito ipinaliwanag ni Kenji na binabalangkas ng drawing ang 3 mahinang punto ni Vlad ngunit kailangan nilang hanapin ang pang-apat kung lalaban man sila sa kanya. Gayunpaman naputol ang kanilang pag-uusap nang bumulaga si Erete ng kulog dahilan para matarante siya at kumapit kay Kenji na parang bata. Kinagabihan ginulo ni Rico ang tulog ni Kenji para humiling ng update mula sa kanilang dalawa at binanggit ni Erete na nakita niya ang kanyang rosaryo sa ilalim ng lupa sa isang istant na kinumpirma ni Rico na ito nga.
Iminungkahi ni Rico na ang isa sa kanila ay dapat kumilos bilang isang pang-aakit upang akayin ang kanilang guro habang ang isa ay kumukuha ng rosaryo, ngunit sinabi ni Erete na ang silid kung saan ang rosaryo ay binabantayan ng husto na kahit ang propesor ay mahihirapang pagnakawan ito, ngunit nananatiling tiwala si Rico na makukuha niya ang rosaryo pabalik. Iminungkahi ni Rico na si Erete na may mas mabuting kaugnayan sa guro kaysa kay Kenji ay dapat na maging responsable sa kaguluhan. Binabalaan niya si Erete na iwasang mahulog sa anumang pandaraya dahil ang homeroom teacher ay isang kilalang pro-resolver at kailangan niyang panatilihing abala ang guro ng hindi bababa sa 10 minuto habang pinaplano nilang isagawa ang operasyon sa huling araw sa hapon. Bago tapusin ang kanilang pag-uusap, mapanuksong tinanong ni Erete si Kenji kung nagseselos ba siya na tila nililigawan siya ng homeroom teacher. Siya pagkatapos ay itinulak pa nagtatanong kung si Kana ay ang kanyang dating kasintahan, ngunit iniwan siya ni Kenji sa pagbabasa at si Erete na iginagalang ang kanyang pagkapribado ay tinalikuran ang paksa. Sa huling araw nagpasya si Erete at ang guro na mamasyal sa hardin ng rosas, umaasang makalikha ng ilang pangmatagalang alaala bago maghiwalay. Samantala pumasok si Kenji sa silid kung saan nakalagay ang rosaryo. Nakadamit na parang nagtatrabaho siya para sa CIA, maingat siyang nagmamanyobra sa paligid ng mga security laser, nagpapadala ng kawit para agawin ang rosaryo at habang iniulong niya ito naghahanda ang guro na bumalik sa mansyon. Ngunit kailangan pa rin ni Kenji ng mas maraming oras kaya sinabihan ni Rico si Erete na bilhan sila ng mas maraming oras hanggat maaari kahit na nangangahulugan ito ng pagpapahintulot sa guro na maramdaman kung gaano kalambot ang kanyang mga portable na melon. Ang koneksyon ng tawag ay biglang naputol at si Erete ay bumalik upang sabihin kay Kenji na hahayaan niya itong gawin din sa kanya ang anumang gawin ng guro at ang tulala ay naging labis na nasa sabik na ito ay nag-trigger kaagad ng hysteria mode. Agad na napagtanto ni Kenji ang katotohanan dahil ang kanyang IQ ay ngayon ay tulad ng sa iyo na si Rico ay nagpapanggap na si Erete upang matrigger ang hysteria mode upang siya ay maging kapaki-pakinabang sa misyong ito. Sa kabila ng mahigpit na deadline, nagawa ni Kenji na kunin ang rosaryo at palitan ito ng replika sa tamang oras na naging matagumpay ang misyon. Kasunod nito ibinalik nila ang tunay na rosaryo kay Rico na biglang ginantimpalaan si Kenji ng isang halik para lamang ipakita na niloko niya ang mga ito upang makuha ang kanyang mga kamay sa rosaryo na magpapalakas sa kanya at lubos na handang talunin silang dalawa. Itinutok ni Erete ang kanyang baril sa kanya at hiniling sa kanya na sabihin sa kanya ang pangunahing dahilan kung bakit gusto niyang kunin ang rosaryo dahil hindi lang ito ang regalo ng kanyang ina. Pagkatapos ay isiniwalat ni Rico na ang rosaryo ay isang pamana ng pamilyang Lupin kaya naman itinago niya ito sa kanyang bibig nang siya ay ikinulong sa selda upang hindi ito maaga sa kanya. Napagtanto niya na ang metal sa rosaryo ay nagbigay sa kanya ng kapangyarihan at kasama nito makakatakas siya mula sa selda. Agad na sinimulan ni Rico na i-activate ang kanyang kapangyarihan at hinahamon silang dalawa. Samantala habang patuloy siya sa pagdadaldal, siya ay kinukulit ng homeroom teacher na ikinagulat ni Eria. Itinutok ni Sayunaki ang kanyang baril kina Erete at Kenji at sinabihan silang huwag gumawa ng anumang galaw dahil pupunitin sila ng kanyang mga lobo. Nagulat si Kenji nang makita niya ang mga lobo sa Sayunaki. Ipinahayag niya na ang pinaamo ni Ricky ay orihinal na lingkod niya. Sinabi pa niya na ang kanyang kataasan ay nagulat sa kanya at dapat ay kinuha niya ang kanyang dugo para sa eksperimento kahit na ito ay nangangahulugan ng paggawa nito sa pamamagitan ng puwersa. Pagkatapos ay sinabi niya kay Rico na siya ang palaging pumupunta para kumuha ng mga sample ng dugo niya noon habang siya ay nasa selda kaya napagtanto niya na ibinigay niya kay Vlad ang lahat ng ideya. Gayunpaman sinabi niya na ang mga eksperimento ay walang saysay dahil natuklasan nila na si Rico ay isang walang silbi na piraso ng tae sa genetic na kahulugan at siya ay dapat na ang pinakamahina sa pamilyang Lupin kailanman. Hindi nagtagal ay inagaw niya ang kanyang rosaryo at sinimulang tapakan ang kanyang nakakadiri niyang mukha habang pinapanood lamang sila nina Eria at Kenji. Si Eria ay sumigaw sa kanya na huminto at nagtanong kung bakit niya siya pinahihirapan ng ganoon kung saan sinagot ni Sayunaki na ang kawalan ng pag-asa ay kinakailangan upang ipatawag si Vlad. Patuloy niyang tinatapakan ang mukha nito at makalipas ang ilang saglit bigla na lang siyang nag-transform sa isang halimaw na ikinagulat nila. Sinimulan itong barilin ni Eria habang sinisingil sila ng mga lobo ngunit naparalisa sila ni Kenji gamit ang discarding na tutunan niya kay Reki. Patuloy na binaril ni Eria si Vlad ngunit gumaling kaagad ang mga sugat. Natuwa si Vlad sa katiyagan ni Eria at sinabi sa kanya na dapat ay nakuha rin niya ang kanyang dugo.
Nagbanta siyang ibabaon ang kanyang mga pangil sa kanyang balingkinitang leeg at biglang napagtanto ni Eria na ang kanyang tunay na pagkakakilanlan ay si Count Dracula, isang dambuhala na vampira na umaani ng dugo ng mga tao at ginagamit ang kanilang mga gene para mag-evolve. Pagkatapos ay hinawakan niya si Rico at sinubukang isakay siya, sinabi sa kanya na magpapalaki siya ng ikalimang lupan na may mas mahusay na genetika, ngunit sinisingil siya ni Eria at nilaslas siya ng kanyang espada habang si Kenji ay tumalon upang iligtas si Rico. Pagkatapos ay dinala niya siya sa isang ligtas na lugar. Pinayuhan siya ni Rico na ilayo si Eria doon dahil masyadong malakas si Vlad at walang paraan na matatalo siya ng mga mahihina nilang puwet. Gayunpaman sinabi sa kanya ni Kenji na mababago nila ang kapalarang iyon at ibinalik sa kanya ang kanyang rosaryo na lihim niyang ninakaw kay Vlad. Sinabi niya sa kanya na hindi niya kailangang makipag-away pa rin dahil sila ni Eria ay makakahanap ng gagawin, at sa pag-alis niya tinawag siya nito na sinasabi sa kanya na alam na niya ngayon kung ano ang pang-apat na kahinaan ni Vlad, ang gitna ng kanyang dibdib. Sa pagbabalik sa pinangyarihan ng labanan, sinabi niya sa kanya na ibinunyag ni Rico ang huling kahinaan ni Vlad at pagkatapos ay sinabihan si Rico na ay target ang dalawa pang marka habang binaril niya ang kanyang dibdib at balikat. Ginawa nila ito kaagad, ngunit ang mga sugat ni Vlad ay gumaling kaagad na ikinagulat nila na hindi ito gumana. Pinagtatawanan sila ni Vlad dahil sa paniniwalang isang tulala at pagkatapos ay nagpakawalan ng malakas na dagindong na nagpatalsik sa kanila at agad na pinawi ang hysteria mode ni Kenji. Lumapit si Vlad sa kanila at patuloy na pinaputukan ito ni Kenji, ngunit nataman si Vlad na nagbibigay sa kanya ng karanasan sa paglipad sa kalawakan habang sumisid siya palabas ng gusali. Gayunpaman sinaklolohan siya ni Rico bago niyakap ang lupa at pagkatapos ay iminumungkahi na sabay silang tumakas, ngunit tinawag siya ni Kenji na baliw na nagsasabing hindi niya maiiwan ang kanyang kapareha. Tumalikod siya at bumalik sa pinangyarihan ng labanan. Sinabi ni Kenji na kung tama ang kanyang instinct noong nasa hysteria mode siya, maaaring magkaroon sila ng pagkakataon laban kay Vlad. Samantala habang si Eria ay patuloy na nakikipaglaban kay Vlad, ang kulog ay biglang humampas at siya ay natakot na ginawa siyang bukas sa pag-atake ni Vlad. Ngunit bago siya mahuli sa Nirvana, iniligtas siya ni Rico at pinalayas. Habang lumilipad sila, nagsimulang kumilos ng malikot si Rico patungo kay Eria na agad na nagparamdam kay Kenji. Ibinaba niya ang mga ito at ngayon sa kanyang mataas na estado sinabi ni Kenji sa dalawang babae na muli silang magbabaril sa mga mahinang punto ni Vlad ng magkasama. Tinanong ni Eria kung alam na niya ngayon ang kanyang tunay na kahinaan at sinabi niya sa kanya na paniwalaan siya. Agad silang bumunot ng kanilang mga baril habang papalapit sa kanila si Vlad at sa bili ni Kenji pinaputukan nila ang mga mahihinang punto ni Vlad na pinaputukan ni Kenji ang bibig nito na agad na ikinamatay nito. Nagulat si Eria at tinanong si Kenji kung paano niya nalaman na ang pang-apat na kahinaan ay ang kanyang dila at ipinaliwanag niya na kumilos si Vlad upang bantayan ang kanyang bibig. Noong una nila siyang pinaputukan na hindi na niya dapat gawin dahil mayroon siyang walang limitasyong kapangyarihan sa pagpapagaling. Sa pamamagitan nito napagtanto niya na ito ang kanyang ikaapat na kahinaan. Pagkatapos sinabi ni Kenji kay Rico na sa wakas ay nalampasan na niya si Lupin ang una sa pamamagitan ng isikin ng Vlad kasama sila at siya ay nasa sabik. Ngunit agad niyang sinabi kay Eria na huwag isipin na naging magkaibigan sila dahil palagi silang magkaaway. Sinabi sa kanya ni Eria na walang sino man ang naghahangad na makipagkaibigan sa isang asong tulad niya at sinabi na kailangan niyang tuparin ang kanyang pangako sa pamamagitan ng pagpapatotoo sa korte. Si Rico ay lumipad palabas ng gusali pagkatapos nito at nakatakas na nagpaisip kay Eria na muli niyang nilero ang mga ito. Gayunpaman pagkaraan ng ilang araw habang namimili si Eria sa isang tindahan na sulyapan ni Kenji ang isang tila si Ken, ngunit nawala siya sa kanyang paningin nang maging nasa sabik si Eria matapos matanggap ang ulat na nagpatotoo si Rico sa korte. Habang tumatalon siya sa kasabikan, nahuhulog ang mga pad na nagbibigay sa kanya ng plot na false identity na nagpapahiya sa kanya.